Mga kwentong pambata. Ang Tatlong Prinsipe. Noong unang panahon, sa kaharian ng New Landcourt, may isang haring nagngangalang Omat. May 3 siyang anak, sina Odin, Oscar, at Oliver. Si Odin ang pinakamatanda at mahilig magpinta. Inuubos niya ang oras niya sa kakahuyan, kung saan nagpipinta siya ng magagandang larawan. Ang ikalawang prinsipe, si Oscar, may talento rin, ay paiba-iba naman ang gusto. Dahil minsan, gusto niyang maging pintor o doktor at minsan ay mananayaw. Ang pinakabata, si Oliver, ay laki sa layaw at walang galang. Madalas na kinagagalitan ng mga katulong, kahit kaila'y di natutuwa sa serbisyo ng mga ito. Si King Omat ay nag-aalala ng husto. Lahat ng kanyang 3 anak ay mga binata na, ngunit wala pang handa sa kanila na kumuha ng responsibilidad. Isang araw, pinatawag niya ang mga ito sa harap niya. Bakit po, Ama? Pinatawag niyo kami? Oh, alam niyo mga anak, naglingkod ako sa kahariang ito sa lahat ng aking makakaya sa mahabang panahon at gusto ko rin namang maglakbay sa mundo. Ngunit nais kong kayo naman ang kumuha ng responsibilidad na ito. Ama, pasensya na ngunit kailangan ko pang hanapin na talagang gusto ko. Inaalam ko pa kung ano ito. At mas gusto ko po sana kung hindi ako ginigipit. Ngunit, Oscar… Pasensya na, Ama. Odin, Oliver… Ama, alam kong iniisip mo na handa na akong kunin ng responsibilidad. At ang totoo, tama po. Ngunit hindi ako ang panganay. Di ba dapat si Odin muna ang kumuha nito? Oo, ngunit pwede mo rin namang subukan tumulong, hindi ba? Salamat na lang po. Mas gusto kong makipaglaro sa aking mga kaibigan kaysa gumawa ng trabahong pamamahala. Pagkasabi nun, umalis na si Oliver. Ang malungkot na haring Omat ay bumaling kay Odin. Odin, aking panganay, tulungan mo ang ama mo. Ama, sinabi ko na po sa inyo noon, wala akong interes na maging isang hari. Pasensya na nasaktan ko kayo, ngunit gusto ko pong pumunta sa Roma at maging pintor. Masakit sa loob niya, tumalikod si Odin at umalis. Pagkalabas nito ng pintuan, galit si Omat na tumingin. Sabi ko sa iyo hindi ito magiging epektibo. Ang aking mga anak ang huling mahuhulog sa mga ganitong klaseng emosyonal na bagay. Dapat inutusan ko na lang sila sa gusto kong mangyari. At mula sa likod ng chandelier, lumabas ang diwata. Ang pangalan niya ay Kito. Kalma ka lang, aking hari. Madali sa'yo para sabihin yan. Hindi naman ikaw ang nagpupumilit sa kanyang mga malalaking anak na magpatakbo ng kaharian. Bakit hindi mo sila subukang laruin sa sarili nilang laro? At anong ibig sabihin noon? Oh, parang masayang ayan. Sige, Kito, gawin natin yan. Nang araw ding yon, pumunta ang hari kay Oliver. Kumusta ka, Oliver? Hinahangaan mo ang iyong espada sa tingin ko. Hindi ba't napakaganda, Ama? At napakakintab? Ngunit anong gamit ng maganda na espada kung hindi naman ito magagamit kailanman? Ano? Siyempre magagamit po ito. Sino? Ikaw? Anak ko, 19 ka pa lang. Nang kasing edad mo ako, malakas ako't matapang. Ngunit ikaw, huwag kang mag-alala. Magiging handa ka na siguro kapag ikaw ay 60? 60? Inaasahan kong maging hari ng mas maaga kaysa dyan. Gusto mong maging hari pero ayaw mong sumama sa pagsasanay? Anak, napakahaba pa ng tatahakin mo bago ka maging hari. Tulad ng sabi ko, mga edad na 60 na. Nabigla si Oliver nang mapagtanto ang iniisip ng ama niya. Nagalit siya. Ano? Gumana ba ito? Mas madali pa kaysa agawan ng candy ang isang baby. Nanggigigil talaga siya. Hoy, hindi nakakatawa. Sana'y gumana ang plano mo.
Gagana yon. Ngayon, nakaisa na. 2 na lang aking hari. Pumunta ang hari sa ikalawang anak at nakitang napapalibutan si Oscar ng mga halaman. Ama, tingnan mo! Nakakita ako ng bagong libangan, pagkahalaman. Masaya, tama? Aba anak, aking anak, pumunta ako dito para sabihin sa'yo na hindi kita pipilitin sa kahit anumang responsibilidad dito sa kaharian natin. Talaga po? Mainam po yun. Ibig kong sabihin alam ko naman na hindi ka nararapat na maging hari. Ang isang hari ay laging alam kung anong talagang gusto niya, di ba? Ano? Sigurado ako. Sa palagay ko. Siyempre naman. Tiyak na magugustuhan ng mga tao ang isang namumunong hindi makapagpasya kung magiging hari o komedyante, hindi ba? Bueno, naway maliw ka na sa bago mong libangan. Bye-bye! Hindi niya naiisip na sigurado ako? Kung ganon, lalabas ako bukas at ipapakita kong mali siya. Sa wakas, pumunta ang hari sa panganay niyang anak, kay Odin. Aba, talagang kahanga-hanga. Oo, talaga? Salamat, Odin. Hindi ko alam na maganda pa rin pala ang itsura ko. Pasensya na po, Ama. Ang rosas po sa likod niyo ang ibig kong sabihin. Hindi na bale, Odin. Pumunta ako dito para itanong sa'yo kung gusto mong magpinta ng iba bukod sa kakahuyan. Ano? Pero anong problema sa aking mga pininta? Aba alam mo, ang ibig ko sabihin nito maraming mga puno at mga halaman at puno. Bakit hindi mo subukang magpinta ng bundok, mga tanawin? Ibang bagay naman, yung medyo mapaghamon, di ba? Yun ay napakagandang ideya. Ihahanda ko bukas ang pagpipinta ng mga bagong lugar sa kaharian. Salamat po sa inyong suporta, Ama. Ano pa bang maaaring gawin ng isang ama? Ngayon ay ikaw naman, Kito. Nagawa ko na ang parte ko. Kinabukasan, nagkunwaring iba si Oliver at umalis ng palasyo na naglalakad. Ipapakita ko sa ama ko ang hinahanap niya. Gayunpaman, di niya alam na sinusundan na siya ng diwatang si Kito. Di nagtagal, nakita niya ang isang matandang babae na may dalang basket ng mansanas. Eto ng pagkakataon ko! Yahoo! Oh, hindi! Oh, binata, pwede mo ba akong tulungan? Ako? Pero ikaw ang nakabagsak niyan. Ang yabang naman! Kahit ang hari ay mas mabait pa kaysa sayo! Nagulat ang batang prinsipe dahil wala pang nakapagsalita ng ganon sa kanya. Pasensya na po. Kahit paano humingi ka ng paumanhin. Naguluhan si Oliver at sinimulang pulutin ang mga mansanas para sa matanda. Bueno, iho, tinulungan mo ako. Salamat. Nginitian siya nito ng husto at umalis na. Nagpatuloy sa paglakad si Oliver at nag-isip ng malalim. Ang mga sandaling yun ay may magandang pinag-uusapan. Tingnan natin ang ating prinsipe ngayon. Hayya! Oh, ang aking espada! Espada? Oh, mga sundalo! Pumunta dito si Oliver at nakinig sa pinag-uusapan. Anong gagawin natin? Sa palagay mo, atake sila? Ewan ko, pero relax lang tayo. Relax lang? Kapag may kalaban, aatake tayo! Ano bang meron sa batang to? Hindi ka basta atake sa kalaban. Tama. Kung hahantong yun sa digmaan, isipin mo ang mga tao sa kaharian. Huwag ka mag-alala, bata. Ang ganito mga bagay para lamang sa hari at ang kanyang mga hukbo. At sa mga prinsipe rin. Pagkarinig nito, nakaramdam ng hiya si Oliver. Hindi ko alam na napakaraming dapat aralin. Talagang inaalagaan ni Ama ang lahat ng responsibilidad nang siya lang mag-isa? Gumana na! Ngayon, ang susunod naman. Nasa labas si Oscar sa ibang parte ng kaharian.
Nakakatuwa naman ito! Uy! Isang pintor! Siyempre siguradong mas maganda ang mga pinta ko. At sa pagpapatuloy niya, biglang nakita ni Kito ang isang grupo na nagpapalabas na nakaupo at malungkot. Ngumiti siya. Yay! Narinig ito ni Oscar at pinuntahan ito. Mga artista! Ngunit bakit ang lungkot nyo? Kasi nagpatawag ang mga hari ng mga importanteng panauhin mula sa ibang mga kaharian. Ngunit parang hindi sapat ang sayaw namin. Gusto namin bigyan ng panauhin ng magandang palabas. Talaga? Alam nyo, magaling ako magsayaw. Tutulungan ko kayo. Kung kaya sumayaw siya at nagturo ng ayos. Sa huli, ang lahat ng tagaganap ay buo ang loob. Handa para sa palabas. Salamat sa iyo, binata. Kailangan namin yun. Sana mapanood mo ang aming palabas. Paalam! Tuwang-tuwa si Oscar na talagang nakatulong siya sa pamamagitan ng kanyang husay. Kung gagamitin ko ang aking mga talento sa pagtulong sa tao, siguradong ang pagpapatakbo ng kaharian ay hindi masamang ideya. Ang galing! Isa na lang ang gagawin ko! Hinanap ni Kito si Odin at nakita niyang nagpipinta ito sa may ilog. Oh, hindi! Kailangan ko siyang dalhin sa ibang lugar! Kamangha-mangha ang lugar na ito at halos naipinta ko na ang lahat ng ito. Ngayon ay kailangan ko na lang itong... Ngayon! Oh, naku! Hindi! Ang aking pininta! Puro putik na! Lilipat na nga lang ako sa ibang lugar. Kaya binitbit niya ang kanya mga pintura at kwadro at umalis. Mukhang ayos naman dito. Walang kaguluhan sa paligid dito. Nagsimula ng magpinta at halos patapos na nang makita ang isang lalaki na may dalang timba ng tubig na naglalakad. Lapit! Lapit! Ngayon! Ang tubig sa timba nito ay tumapon sa kanyang kwadro. Ngayoy galit na galit si Odin. Nakakainis talaga. Gusto ko lang namang makapagpinta ng magandang tanawin. Pasensya ka na talaga, binata. Ngunit, kung gusto mong magpinta ng isang magandang tanawin, sasabihin ko sa iyo kung saan meron. Ito'y puno ng maganda't luntiang kabarangan at magagandang lawa na may mga lumalangoy pang mga gansa. Tila maganda doon Sabihin mo, saan yun makikita? Itinuro ng lalaki ang lugar at nagmamadali itong tumungo ron. Dito na yun. Sa wakas. Pero teka, puro tuyong damo at dayami ang naririto. Niloko ko ng lalaking yun. Nang oras na yun, isang batang babae ang napadaan. Hoy, bata! Pwede mo bang ituro sa akin ang lugar kung nasaan ang magagandang lawa na may mga gansa? Eto na yung lugar na yon. O dating lugar, bago dito magkaroon ng tagutom. At ang mga may hirap ay lisanin ito. Mukhang walang pakialam sa amin ang hari. Mali ka dyan. Nagmamalasakit ang hari. Wala lang siyang sinumang katulong. Napagtanto ni Odin ang sinabi niya. Walang interes ang bata dito at umalis na lang ito. Kakilakilabot! Ang magandang lugar na ito ay nasira kahit na ano pa ang gawin ng kaawa-awa kong ama. Sa wakas, natapos na rin ang trabaho ko! Sa palasyo naman, nakaupong mag-isa ang hari, nangangarap ng kanyang bakasyon. Mainit na sikat ng araw, kalmadong mga ilog, matamis na sabaw ng buko. Oh, kailan kaya magiging handang mga anak kong ito? Ama! Ama! Handa na kami! Ha? Ano? Okay. Ama, naglakbay kami sa kaharian at nakita ang magandang pamumuno mo. Nakita namin na kailangan mo rin pala ng tulong. At... handa na kami na kunin ang aming mga responsibilidad. Naantig ang hari dito at napaiyak siya noon din. Mga anak ko, alam kong naiintindihan ninyo ako. Kung kaya, ang tatlong prinsipe ay nagtulong-tulong sa pamumuno ng kaharian.
Madali silang natuto dahil matatalino sila at mabilis sa mga pamamaraan. Sa kabilang dako naman, ang hari ay naglilibang. Nasa isang dalampasigan sa ilalim ng mainit na araw. Ito na talaga ang pinaka-the best! At ang sabaw ng bukong ito ay talagang napakasarap! Hindi ba, Kito? Tama kayo dyan, inyong kamahalan.